Sa po mga guys at yung mga nagtatanong nga pala po sa akin kung ano-ano po yung mga ginagamit ko po sa real carbon fiber. Ito po guys, pinaghandaan ko na po sa inyo, para sa inyo, sa lahat po ng mga nagtatanong po sa akin. Ang gagawin po natin, napakaliit lang po na visor nga pala po ito ng Suzuki Raider Carb. Ang mga ginagamit ko po pag ako nag-real carbon fiber ng Forge Design, ito po ang ginagamit ko po na fiber. Mahaba po yan. At hinahati ko po yan, ini-slice ko po na itong cutter na ito ng circle. Siyempre sa mga nagtatanong po, yung mga sukat-sukat kung paano po yung tamang sukat po ng mga hardener. Ito na po, bumili na po ako ng timbangan para po sa mga lahat po na nagtatanong. At sa mga nagtatanong din kung ano po yung ginagamit ko po ng recent, ito na po, ang recent po na ginagamit ko, Poly Clear R99-S206 po. Ayan na po, maliwanag na po yan. At kung saan ko naman to binibili, sa mga nagtatanong pa rin po, sa online po to binibili. Hindi na po pwede dito sabihin ko anong online. Alam niyo naman kung ano yung sikat na online po na orderan. Dun po. Ito, kung saan ko rin yung binili, dun din po. Kaya guys, abangan nyo na lang po kung paano po natin itong gawin, step by step. At kung ano po yung mga tamang timbang para po sa resin at sa hardener. Ang pinaka-importante lang naman po talaga sa pagtimbang, ito po dalawa na to. Para hindi po sumobra yung hardener natin, dun po sa resin. Magtatanong nga na naman nga pala po dito sa carbon fiber kung saan ko ito binibili. Kung saan ko po ito binibili, sa sikat po na online. Alam nyo na po yun. Salamat! Online. Yun po yun. Doon na lang po kayo bumili at makikita nyo po yung price na ito doon. Ito na po guys. Uumpisa na natin ang paggawa po sa real carbon fiber po visor po ng Suzuki Raider Carb. Nilagyan ko siya ng masking tape para sa ganun hindi na po lumawa po dito sa pinakalikod yung resin. Ibinabahagi ko po sa inyo step by step pag ako gumawa po ng mga ganito. Tapos ginuhitan ko po siya ng cutter pa-cross. Ang importante po sa lahat pag kayo magguguhit, ito yung mga ganitong mga sulok-sulok na po-curve. Yan po kasi hindi yung iba, hindi po naguguhitan. At meron po kasi akong tinuruan, taga Antipolo. Shoutout nga pala sa'yo. Nag-chat po sa akin at nagbuka daw yung dito niya. Pero nagbigay pa rin po ako ng paraan kung paano po diskartehan yung mga ganun. Kaya mas maganda po guys, pag mag-uumpisa, dapat i-sure nyo na magaspang na po at nagguhitan na po siya ng cutter. Para sa ganun, mas malakas kapit po ng resin doon sa i-apply nyo po doon sa panel na gagawin nyo. At ito po guys, mag-slice na po tayo. Depende na lang po sa inyo kung anong gusto nyo po, mahaba ba o maliliit. Sa akin po, mag-slice po ako ng katamtaman lang, tapos na medyo mahaba doon sa pang-ibabaw. Guys, ganun lang po ako gumawa po ng mga real carbon fiber na katulad po nitong Forge Design. Inuuna ko po muna po yung medyo maliliit sa pang-ilalim, tapos ipapang-ibabaw ko po yung malalapad at medyo mahaba. Kasi ang ganda po tignan kung may mga ilang piraso po sa ibabaw na medyo mahaba po yung fiber. At ito po guys, 77 po siya, yung resin. Tapos maglalagay tayo ng hardener. Bali pumatak ng 4 points po yung hardener kasi naging 81 po siya. Ganun na lang po ang gawin nyo, ipa-plus-plus nyo na lang po kung halimbawa po kayo magdadagdag at magdadamihan nyo po yung resin, ganun na lang din po, i-plus nyo na lang po. Kung halimbawa 80, palagay na natin po 80, tapos magdadagdag po kayo ng 4 points. Magiging 80 plus 80, di 160. These 4 points po yung hardener. Ipa-plus nyo na lang po yung hardener na 8. Ganun lang po. Ipa-plus-plus nyo na lang po hanggang po doon sa pinakatamang po timpla. Ganito lang po ako magtimpla at ito na po ang sagot po doon sa mga katanungan nyo po. At talagang gumawa na rin po ako ng paraan para magkaroon po ako ng sarili kong timbangan para din po sa inyo po mga guys. At sa toner naman po ang paglagay, depende na lang po sa inyo kung dadamihin nyo. Basta ang importante lang naman po sa toner, yung maging black lang po yung unang apply nyo po dun sa panel na gagawin nyo po. Yan guys, pwede na natin po i-apply yung resin na may toner. Sa pag-apply nga po lahat po dapat po ng mga singit. Importante malagyan po ng resin na may toner. Gawa po kasi ng pag-apply po natin ng fiber po dyan sa ibabaw ng Forge Design ay isalansan po natin siya ng maayos at maganda. Kaya po kasi tayo naglalagay po ng toner, gawa nga po kasi ng yung plastic po, hindi naman po talaga totally black po yan. Kaya po tayo naglalagay para po maging black. Para sa ganon, pag naglagay na po tayo ng fiber sa ibabaw, ay medyo katugma po yung kulay po ng fiber at yung background po niya. Kasi kung di po tayo maglalagay ng toner, medyo light po yan at medyo masagwa po tingnan pag natapos na. Dapat po as yung background ay black na black po. Para mas maganda po ang kalalabasan po ng real carbon fiber na ginagawa nyo po. At ito po guys, maglalagay na po tayo ng fiber. Sa paglagay nga pala po ng fiber, ganito lang po yung paraan na ginagawa ko. Yung maliliit lang muna. Yung bahagyang maliliit lang po ang ginagawa ko po doon sa pinakailalim. Tapos po mag-apply po ako nito ng resin para po maging flat na po siya. Tapos magtatabas na naman po ako ng fiber na medyo malalapad naman po at medyo mahaba. Yun naman po ang gagawin ko pong pang ibabaw. Kasi mas maganda po talaga guys na medyo may mahahaba po doon sa mga fiber kaysa po doon sa pantay-pantay. Yun lang po naman po yung para sa akin. Depende naman sa inyo kung ano po yung gusto nyo pong klaseng design na gagawin nyo. Pero ito binabahagi ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng real carbon fiber. At pwede nyo naman pong gayahin. Depende na lang po sa inyo kung gusto nyo po yung ganito.
At dito po guys, 102 po yung resin. Tapos maglalagay po tayo ng hardener ng 5 points, bali 107 po. 5 po yung nadagdag para dun po sa hardener. At pagkatapos po natin siya na timbang po ng maayos, pwede na natin po siya i-shake. At pag na-shake na po natin siya, after 30 to 1 minute, saka po natin po siya i-apply. Gawa po kasi ng mas marami po yung bubbles nito na maliliit. Para sa ganun, pag-apply po natin ay walang makasama na bubbles. Para hindi na po tayo mahirapan kung sakaling maglilihan na tayo. Kasi ayun po ang nangyayari. Yung bubbles na yun, pag natuyo po yung sa loob at paglihan natin, lalabas po yung pinaka-bilog po na maliit at medyo mahirap po pasukin po yun ng resin. Para wala na po tayong problema. At tapos na po yung 30 seconds. At ito na po yung itsura po ng resin. Medyo mapula-pula siya. Gawa po kasi ng na-mix natin po siya ng maayos at hinintay po natin mawala po yung mga bubbles. Pwede na natin po siya i-apply pag ganun po, na wala na po yung bubbles para wala na po tayong problema kung sakali natin lihihain na po to. Second coat ko na nga pala to mga guys. Yung unang first coat ko, nilagay natin po yung mga maliliit po na fiber. At pagkatapos, naglagay po ako ulit nito sa ibabaw po ng medyo mahaba. Kasi mas maganda po para sa akin, medyo may mga mahaba po na fiber. Tapos, ito na po yung second coat. Bali po yung mahabang fiber, pinapatungan na natin po siya ng second coat na resin. Bali guys, nakikita ko po dito, medyo makapal po yung mga patong-patong po na fiber. Aabot po to sa mga 5 coat. Bali 5 patong po ang mangyayari po dito na resin. Yan guys, abangan nyo na lang po ang part 2 po nito. Yung katapusan po na, at ipapakita ko rin po sa inyo sa part 2 po nito kung paano ko po siya niliha at paano ko po siya tinapos. Kita-kits na lang po ulit tayo mga guys. Bye bye. Thank you for watching guys. Bye.